pinakamatindi pagdating sa Panginoon. Welcome natin ang servant ng Panginoon na ngayon ay handa nang mag-share ng gospel sa bawat isa sa atin. Please welcome Pastor Michael Rodriguez. Amen! Thank you, Darrell. Praise the Lord. Good morning, everybody. Welcome. Thank you for your attendance. Praise the Lord. Sa mga onliners, welcome. Magandang umaga sa inyo. At magandang lalaki ako. Kaya din naman, magandang lalaki at magandang babae. Amen. Mga anak ng Diyos. Praise the Lord. Sino yung nagpo-Facebook? Laging nakakapag-Facebook. Amen. Latest na post ko sa Facebook, ayan o, are you really Christian? So, kung nagpo-Facebook ka, I hope na nakikita mo yan, basahin mo rin, and i-like mo rin. Kasi habang nila-like mo yung post, di ba, mas marami, umaangat yan, di ba, sa mga friend mo, mas nababasa nila. Minsan na, lulungkot nga kami ni Pastora, yung iba dito, wala rito iba. Ang post nila, kung kani-kanino galing, ang source, hindi Christian. Pero yung post namin, hindi man na ma-like at ma-share. So, yun lang naman talaga nakakalungkot. Kasi, ang mga post naman namin is always encouragement. Sabi ko nga dyan, are you really Christian? Real Christian means a disciple of Christ. Diba? Disciple ka dapat ni Christ, who accepts His perfect love, diba? And loves Him above all, and who is committed to following Him. Kailangan committed ka talaga sumunod kay Jesus, the way, the truth, and the life. No? So, devoted saan ang Kristiyano sa pananalangin. Kaya nakikipag-prayer works yan kasi yung prayer life niya talagang masigla. Di ba? Praying to God, to the Father, in the name of Jesus Christ. Yan ang prayer ng Christian kasi ang prayer ng mga unbeliever, iba sa prayer ng mga Christian. Reading, meditating, studying His Word, the Bible, preaching His Gospel, and teaching people all the commandments of God and love His church. Nagmamahal sa simbahan talaga ang tunay na Kristiyano. Hindi pwede sabihin na Kristiyano ako pero wala kang local church. Hindi nakikita na mahal mo si Jesus at ang kanyang church of body, also called body of Christ. Acts 11:26, and when he found him, he brought him to Antioch. So for a whole year, Barnabas and Saul met with the church and taught great numbers of people. The disciples were called Christians first at Antioch. Pag hindi ka disciple ni Jesus Christ, Kristiyano ang kala. And Matthew 4:19-20, Jesus said to them, come follow me, and I will make you a different kind of fishermen. Diba? You will bring in people, not fish. Kapag tunay ka na ng Kristiyano, palago ka ng palago, magpamature ka ng pamature, kung mangingisda ang iyong occupation, hindi ka na gagawing mangingisda ng Panginoon. Kundi, sabi, Matthew 4:19, Simon and Andrea, you will bring a people, not fish. Ang mamalakayain mo na dadalhin mga tao para kay Kristo, hindi na isda. Sabi ko nga dyan, do you want to be a true Christian? Begin to love, read, and meditate the Bible, and find a true Christian local church. So, pinagpalan tayo, may local church tayo, di ba? Hindi nagkulang sa atin si Lord, mayroon tayo bahay sambahan. So, kailangan ng local church born again of the Spirit of God. Hindi basta Kristiyanong simbahan, kailangan pinanganak sa Espiritu ng Diyos para maging disciple of Christ talaga. And mapulpil yung Great Commission niya sa Matthew 28:19, make disciples in all nations. Such is being a true Christian. Yun ang totoong Christian. No? Kasi marami nagkakamali, nagsasabi Kristiyano, pero walang local church. Hindi nagpapadisciple, hindi nagpe-pray, hindi nagbabasa ng Bible, hindi nagde-devotion, diba? Ano sabi niya, matagal na sa Kristiyano, ilang taon na, pero wala pa rin bunga, wala pa rin dinidisciple. Such is a being true Christian, we will lead to certain salvation with God forever, not to religions. Yan, hindi religions sa Christianity, not about religions and traditions invented by man and twisted human righteousness. Kasi ito yung mga naririnig natin. Lagi ko naririnig pa ito. At mapapatunayan natin na hindi talaga sila Kristiyano, kahit sabihin nila Kristiyano sila. Kasi sabi nila, katuwiran ng mga unbeliever. Hindi naman, alam ko hindi ako pala simba. Pero, I'm good enough. Alam ko mabuti akong tao dahil wala naman akong tinatapakang tao.
Wala akong inaaragabyado. Ako'y mabuting tao. Sasabihin niya, if I don't hurt people and I think I am good enough, there is no need to go to church. Madalas sabihin niya ng mga unbeliever. And meditate the word of God. No need na yan, no need. Nothing different from saying, walang pagkakaiba po yan pag ganyan ang katulad ng isang taong mamimit natin na I am perfect so that I don't need God. Importante yung cross. Kapag nag-life retreat ka, di ba? Kasi inililid tayo sa totoong pagsisi, pagsuko ng buong buhay, makasalanan natin. Cross. Meaning cross. Iyon yung simbolo na doon na pa ako si Jesus Christ at namatay para sa'yo. Pero kapag ikaw ay matured Christian na, hindi ka na nabubuhay sa kasalanan, ito yung pinaka-importanteng simbolo. Yung fish. Ba? Kasi gagawin ka lang ng fisherman. Not to fish, but men. So, kapag totoo kang disciple, you love Jesus and you love to fish men. Amen, amen. Intindihan natin. So, kasi nagpapaalala lagi yan na Kristiyano ka talaga. Alagad ka ni Kristo na ang mission mo is to fish men for Him. Sabi ng Proverbs 27:17, iron makes iron sharp. Diba? Kung gusto mong patalasin ng bakal, kailangan niya kapwa bakal. Diba? Nakakita na kayo, naghahasa ng mga palengke. Pares bakal ang pinangahasa. So, a man makes sharp his friend. Nagpapatalasan din tayo. Kung gusto mong tumalas, dapat marunong ka talagang maki-fellowship sa kapwa mo. Yung mga Kristiyano daw, pero hindi nag-church, hindi na ipag-fellowship, hindi tumatalas. So remember that Proverbs 27:17. Napakadali pong i-remember verse. Iron makes iron sharp, so a man makes sharp his friend. So tayo magkakaibigan dito, magkakapatid sa Panginoong Jesucristo at nagpapatalasan talaga po. Sabahan niyo po ako sa pagbasa. Hebrews chapter 3 verse 13. Una, but exhort one another daily, while it is called today, lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. E tatanong tayo sa chapter 10 ng Hebrews pa rin po, verses 24-25. And let us consider one another in order to stir up love. Stir up love. And, sabi, good works. In verse 25, not forsaking the assembling of ourselves together, as is the manner of some, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Discipleship, how to? Exhort and stir each other. Nangyayari kasi ang discipleship when exhort and stir each other. Dahil tayo pare-parehong tao, kailangan natin ng isa't isa para mahasa natin ang isa't isa at mapalakas, mapagtibay, ma-excite ang isa't isa kasi madalas tayo nanlalamya, nagsasawa, napapagod sa ating ginagawang paglilingkod. So we need each other. So exhort and stir each other. Sabihin mo nga, exhort and stir each other. Ito yung isang way sa New Testament na listahan. Number 4, all Christians are to exhort each other every day to avoid sin and to stir each other up to love and good works. Ngayon, establish natin, letter A, all Christians are to exhort each other every day to avoid sin. Sabi doon, Hebrews 3:13, but exhort one another daily while it is called today. Sabi dyan, lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. Establish natin yung exhort. Yung exhort na binasa natin sa Hebrews 3:13. Ano yung exhort? Tingnan natin mabuti yung exhort. So, tinignan ko yan sa ating dictionary na Greek original. Ayan o. Transliteration, parakaleo. Their definition, to call to one side, call for summon, to address, speak to, call to, call upon, which may be done in a way of exhortation, entreaty, comfort, instruction, etc., to admonish, exhort, to beg, entreat, beseech, to strive, to appease, entreaty, console, to encourage, and strengthen by consolation. To comfort, to receive consolation, be comforted, to encourage, and strengthen, exhorting, and comforting, and encouraging. So, pare-pareho, exhorting, encouraging, yan yung mga synonym niya. To instruct, sa huli, magturo, instruct, bigyan ng instruction, teach, magturo talaga. Kaya pag tinagalog mo simple, di mo, mahimok mo, o
mapakahikayat mo. Paano mo ba mahikayat isang tao? Siyempre, tuturuan mo. Papangaralan mo, tuturuan mo. Ang natutunan natin, ang gabi sa pagtuturo, makikita sa buhay mo yung tinuturo mo. Kasi kahit turo ka ng turo, parang sa isang magulang, na huwag ka magbisyo, huwag ka magsigarilyo, huwag ka mag-inom ng alak, pero ikaw lagi nakikita ng anak mo, yung sinasabi mo tayo, ikaw nga, sarap na sarap eh. Bakit mo ako pakangaralan, tuturuan, huwag magbisyo? Sarap na sarap ka nga sa bisyo eh. Pareho dapat tayo, magtatay tayo eh. Iyan ang exhort, kailangan maturuan, ma-instructan mo, sa pamamagitan ng buhay mo at ng sinasabi mo ay pareho dapat yan. Exhort, yun ang exhort. All Christians are to exhort each other every day to avoid sin. Ang isang Kristiyano sasabing Kristiyano pero walang church. Sigurado yan, lunod na sa kasalanan. Nadaya na ng kasalanan, sinasabi niya, wala namang perfectong tao eh. Pasimba-simba pa sila. Eh pare-pareho naman kami. Eh natalokbungan na ng kasalanan niya. So, dinagdagan niya na ng kasalanan niya. Eh, utos ni Lord eh. Binasa natin. Hebrews 10:10, di ba? Huwag kaligtaan ng pagtitipon sa church eh. Kasi paano ka lalakas? Paano mo malaman na nalulunod ka sa kasalanan? Kung hindi ka lumalapit sa Panginoon at sa body of Christ para makita mo ang dapat mong makita at matutunan ang dapat mong matutunan. So, this passage, Hebrews 3:13, is a warning to Christian believers not to allow stubbornness. Pero Christian na stubbornness na. Matigas na, ibig sabihin, may sarili na siyang prinsipyo sa buhay. Diba? Hindi na niya prinsipyo ni Kristo. So, katigasan ng ulo. Diba ba? Sin or a lack of faith to rob them of God's promised blessings. Tingnan mo yung mga backsliders, dito sa church, tingnan mo buhay. Maraming sakit, problemado talaga sa buhay. Diba? Kaya sabihin mo pa, maraming pera. Meron ganun eh, maraming pera kasi yung pala, nandadaya na, nanduloko na ng tao para dumami pera, di ba? Nagnanakaw na. Ganun kasi pagka nag-backslide na eh, mas dahil natatalo pa niya yung mga biliban sa paggawa ng masama. Dahil mahal na ang pera, pero may sakit, tapos empty. Ang believer na, wala na si Jesus sa buhay. So, the nation of Israel suffered when it failed to hold fast. Kasi ang Hebrews 3, in-illustrate dyan, yung mga bayan ng Diyos na Israel, Exodus, nag-spend sila ng 40 years. Hindi dapat 40 years yung i-spend nila na magpa-wandering, di ba? Magpa-ikot-ikot doon sa disyerto para lang marating nila yung promised land na pangako sa kanila ng Diyos. At tayo din po pwedeng maging gano'n. Noon pa man blessed na tayo, hindi tatagal yung blessing pasaganayan tayo ni Lord sa buhay natin sa Kristo. Pero dahil nagkaroon na ng katigasan ng ulo, stubbornness, di ba? At yung kasalanan ay hindi natin nakikita at nasusuko, yung blessing na uudlot, nahahadlangan. So, tumatagal natin makamit yung gusto talagang ibigay sa atin na blessing ni Lord. O promised land, like a promised land. So, too can Christians suffer when they lack trust and faith in God. Number 1, Hebrews chapter 3, verse 7 to 14, uses example of Israel's 40 years in the wilderness. Sabi nga, Numbers 3:14 yan, mababasa mo. Kung gusto mo balikan, i-devotion yung Old Testament. Kung paano sila nagpaligoy-ligoy sa desierto. Pero dapat hindi ganun eh. Baka ilang araw lang yun. Isang buwan. Para marating nila yung promised land. Pero dahil matitigas ang ulo nila, stubborn na sa kasalanan, puro reklamo, puro gawa ng kasalanan, di ba? Hindi masunurin sa binigay na leader nila na Moises. Kaya si Moises din ay natukso na rin magkasala. Hinampas niya na yung kanyang baston. Imbis na itataas lang para magkaroon ng tubig doon sa disyerto. Dahil sa galit niya, natukso na rin siya na suwayin yung utos ng Panginoon. Kaya hindi rin nakarating si Moises na tinatanaw lang sa kanya ni Lord yung promised land. Sila Joshua na, Caleb, ang sumunod sa iyapak ni Moses at nakarating doon sa promised land. Ganun kasi nag-fail to hold fast. Ano ba hold fast? Di ba mapanghawakan talaga? Umapit sa pananampalataya sa Diyos during persecution. Israel was saved from Egypt. Kasi sinave sila sa Egypt dahil inalipin sila ng mga Egyptians. Alipin sila doon, trabaho ng trabaho, kawawang kawawa. So as believers are saved, tayo mga Kristiyano daw,
ligtas tayo. Kung talagang buong puso natin tinanggap si Jesus as personal Lord and Savior, kaya tayo nandito, di ba? Naglilingkod na tayo, nagse-celebrate ng ating salvation, at minamahal natin ang kanyang body to a church. So, as believers are saved from eternal death, wala na tayo sa eternal death, through our salvation, ganun din. Pwede rin tayong maging kagaya ng mga Israel na maging matigas na Kristiyano. O, di ba, tagasunod ni Jesus. Israel was offered the promised land and offered the promised land. As believers are promised victory through our spiritual inheritance. Kasi pinangakuan sila ng promised land. Tayo din, pinangakuan ng katagumpayan sa kapangyarihan ng banal na espiritu, spiritual inheritance. Number 4, Israel lost faith and didn't trust God naman. Di ba? Kasi nang titigas nila, so nawala yung pananampalataya sa Diyos at pagtitiwala sa Diyos. Kaya pagka wala ng pananampalataya sa Diyos, natatakot na sa mga higante. Giants of Canaan. As believers can be tempted to lose faith in the face of persecution. Takot na tayo sa mga problema darating. Doon mo malalaman pag lose faith ka na eh. Puro ka natakot, mga salita mo, puro takot, puro hindi mo na kaya. Ganun na nangyari sa kanila. So, the ancient Israelites were not sent back to Egypt. Pero gusto nilang bumalik sa Egypt, sa dati nilang gawin. So, ganun din mga Kristiyano. Hindi tayo pinapasend back sa dati nating Egyptian na buhay o alipin ng kasalanan. Just as God does not revoke the salvation of Christian believers, however, both can expect hardship and a loss of fellowship if they fail to trust in God. One key to avoiding this pitfall is the influence of other Christian believers. One of the great benefits of healthy church relationships is loving correction. Having a meaningful personal relationship with other Christians means watching each other's back. This means warning our brothers and sisters in Christ when they are being pulled away into sin and helping them to resist temptation and error. The author's urgency is highlighted by using the phrase, as long it is called today. This, in more modern terms, could be stated as do it while you still can. Because, number 1, the New Testament often explains that sin is deceptive, destructive, and deadly. 2 Timothy 3:13, Titus chapter 3 verse 3. Number 2, it can also create a spiritual callous, making us less sensitive to our own sin. 1 Timothy chapter 4 verse 2. Number 3, fellow Christians should love each other enough to exhort, meaning encourage, uplift, or challenge each other when it comes to living a righteous life. Letter B, to stir each other up to love and good works. Hebrews 10:24-25. Stir up or provoke in Greek, paroxysmos, meaning an incitement, pag-uudyok o pagpapasigla. Christianity is not a faith which God intended to be lived out alone. Encouraging others and being encouraged by others are both central to the life of an obedient believer. Instead of reacting to difficult times with fear and doubt, we should embrace a confident faith and look to encourage fellow believers to do the same. This means calling other Christians to not just believe, but to act in love and good deeds. Conclusion: that's how discipleship works. All Christians are to exhort each other every day to avoid sin and to stir each other up to love and good works. So we as Christians really need each other. Amen.